Napahagulgol ang isang kawani ng Napolcom nang humarap sa media at magsorry sa pamilya. Yan ay matapos siyang mahuli dahil sa panunutok ng baril sa nakagitgitan niyang TNVS driver sa EDSA sa Quezon City. Ayon sa nagreklamong driver, nagse-cellphone umano ang suspect nang mabangga siya nito. Napagalaman ding nakainom pa ito nung mangyari ang insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Titignan natin kung kukunin yung baril niya. Kinakausap ng dalawang pulis na yan ang isang lalaki sa gilid ng kalsada sa EDSA Ortigas. Matapos ang nasa 1 minutong pag-uusap, pumasok ang lalaki sa loob ng sasakyan. Kinuha ang baril at inabot ito sa mga otoridad. Ang lalaki niyan, isa palang Napolcom inspector. Habang ang lalaking kumukuha ng video at nagsasalita, isang TNVS driver na tinutukan umano nito ng baril. Pero bago yan, nakagitgitan at nabangga pa raw siya nito. Para kami bumagayad yan sa EDSA. Kakaliwa ako, hindi ako pinagbigyan. Ayun, tumama sa akin. Ngayon pa lang, may hawak siya ng cellphone. Nagsa-cellphone siya habang nagdadrive. Hindi niya nakita huminto ako. Kaya pinangga niya ako sa tagiliran. Pinatabi at pinababa sila ng MMDA officer dahil bumigat na rin ang daloy ng trapiko. At dito na raw ito naglabas ng baril. Bumaba siya ng sasakyan, dala-dala na yung slim bag niya. Hindi namin alam na may baril pala siya doon. Pinulungan ako. Ang sabi niya, gusto mo, itumba na kaya dyan. Agad naman silang nakahingi ng tulong sa mga pulis na nakaposter sa gilid ng EDSA. Inaresto ang suspect na napag-alamang nakainom. Na-turn over na natin siya sa SIDU dahil sila na po ang magpoproseso po noon. Ano po yung sasampa naman niya? Grave threat po. Kaninang umaga, humarap sa media ang sangkot na inspektor kasama si Napolcom Commissioner Rafael Calinisan. Naisubigyan, pansin, at hingi ng kapatawaran ang naganap na insidente sa kalsada para po kay Mr. Lagman. Muli, nandito na po siya. Muli, naipitang pangabot ang aking pinakamalalim na kauman sa inyo at sa inyong pamilya. Hindi rin ito napigilang maging emosyonal nang mabanggit ang naging epekto ng insidente sa kanyang pamilya. Para po sa aking pamilya, na siya unang nakaramdam ng tigat ng aking pagkakamali. Matapos, masakit para sa akin na dahil sa ating bugso ng damdamin ay nadamay ang ating pangalan at nakasunas kayo ng pag-alala ay katabi na ng aking pagpupulang. Hindi ako hindi. Lumalabas na lisensyado at service firearm ang ginamit na baril. Nirelieve na sa pwesto ang inspektor habang gumugulong investigasyon. Kasunod nito, inanunsyo ni Commissioner Calinisan na isa sa ilalim sa surprise drug test at psychological examination ang lahat ng kawani na inspection, monitoring, and investigation service o IMIS kung saan naka-assign ang inspektor. Sumasakit sa akin ito eh. Naglilinis tayo, mismo yung unit pa na nag-iimbestiga at nag-i-inspect ang sa involved. Kaya napakasakit sa akin ito. Kung mataas ang standard natin sa PNP, mas mataas dapat ang standard natin sa Napolcom. Hindi dapat nangyari ito. Nakakalungkot. I feel bad. I feel bad for the institution. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.